Good day, everyone. Good day, sir. Our topic is all about the licensing, franchising, and exporting intermediaries. So, we will be discuss about the role of intermediaries, definition and example of licensing, franchising, and exporting, and also the advantages and disadvantage of those three. Pagsusuri ng international business landscape, maraming company ang nangangarap na palawakin ang kanilang saklaw para umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero instead na bumuo ng malawakang operasyon sa bawat bansa, ay marami po sa kanila yung nakikipagtulungan na lang sa ibang company or individual para nga naman mas mapabilis at mapadali yung kanilang pag-angat sa global market. Katulad nga nitong licensing, franchising at paggamit ng exporting intermediaries ay nagbibigay po ito ng malaking opportunity para sa mga kumpanya na makipagtulungan ng mabilis at mas mura habang nagbibigay ito ng way sa kanila na makapamuhay sa mas maraming bahagi ng mundo na hindi kailangan maglaan ng malaking pondo at ng oras. So, my group will be tackle of those three main methods later on. Now let us proceed to the role of intermediaries. Having discussed what and how of distribution. Pero dito, tinatalakay kung sino nga ba yung nararapat na maging bahagi ng paghahatid ng iba't ibang bahagi ng serbisyong ito. Katulad nga ng pagbibigay ng mga information at yung negotiation para sa mga pangunahing serbisyo at yung dagdag na serbisyo para sa mga customers. The question is, should this service organization deliver all aspects of its service itself? Should it involve intermediaries to take on certain parts of service delivery? Maraming kumpanya ng serbisyo ang natututunan na maaaring mas mura and mas effective ang pag-outsource ng ilang bahagi ng distribution, especially those related to additional service elements. Tulad nitong example ay kahit mas madalas na naggumagamit ang mga cruise lines at resort hotels ng telepono at ng internet, di ba? Ini-expect at umaasa pa rin sila sa mga travel agent para sa malaking bahagi ng kanilang ugnayan sa mga customers. At kasama nga dito yung pagbibigay ng information, pagtanggap ng mga reservations, at pagtanggap ng bayad, di ba? And yung pag-aasikaso ng mga ticket para sa mga customer din. So, it means po na ang strategy na ito ay umaasa sa mga intermediaries para ituring na isang matalinong paraan din para mas mapababa nga naman yung gastos ng isang company. And tinitiyak din nito na mayroong maayos at talagang mayroong pag-aasikaso sa mga iba't ibang part ng kanilang serbisyo po. My name is Danero Lariola and my part of this topic is licensing. Introduction. These topics explain the role of intermediate licensing and export business. So, ano nga ba ang licensing? Licensing is a business arrangement in which one company gives another company permission
to manufacture its product for a specified payment. Licensing is defined as the granted permission by the licensor of the license to use intellectual property rights such as trademarks, patents, brand names, or technology. Okay, sa larangan daw ng negosyo, ang intermediaries o mga tagapamagitan ay naglalaro ng mahalagang papel sa proseso ng licensing at export. So, mahalaga ang licensing sa pag-export ng product sapagkat kailangan ng mahalagang papel sa pagproseso nito na kailangan ay may lisensya ka sa pag-export mo ng product. Nag-uugma sa pamagitan ng mga nag-aalok ng produkto o serbisyo at ng mga nagbebenta o kumukuha ng mga ito. Ang mga intermediaries ay maaaring magtaguyod ng mga licensing arrangement at export transaction nagpapadali sa proseso sa parehong panig. Okay. Pag ikaw daw mag-export ng produkto, kailangan daw ikaw ay magtataguyod ng mga licensing arrangement para ang transaction ninyo ay mapadali sa pagproseso ng parehong panig o sa pag-process na export ninyong product. Sa licensing, ang intermediaries ay maaaring mag-facilitate ng mga negosasyon at koordinasyon sa pagitan na nagbibigay lisensya at nang nagla-license, sila ay nagpapamahagi ng impormasyon, nagsasaayos ng mga kasunduan at nagbibigay ng suporta sa implementasyon ng licensing agreement. So, ang licensing daw ay ito yung mga nagpapamahagi ng mga impormasyon at nagsasaayos ng mga kasunduan. Sila din yung nagbibigay suporta sa implementasyon ng pag-arrange ng mga licensing. Sa export business, ang mga intermediaries ay maaaring magsilbing tagapamahagi ng mga produkto sa mga dayuhang merkado. Sila din yung mga nagtataguyod ng mga produkto at nagsasaayos ng mga kinakailangan dokumento para sa international shipping. Sa kabuuan, ang mga intermediaries ay nag-aambag sa tagumpay ng licensing at export business sa pamamagitan ng kanilang papel at pag-uugma ng mga ito at pagsusuong sa pagpabuti ng mga transaksyon. So, pag daw ito rin daw yung ang licensing daw ay nag-aambag sa tagumpay ng licensing at export business upang ang kanilang papel sa pag-uugma o pagsusuong ay mapapabuti at mapapabilis ang kanilang transaksyon. Punta naman tayo sa advantage of licensing. Number 1 is obtain extra income for technical know-how and services. 2H, reach new markets not accessible by export from existing facilities. Quickly expand without much risk and large capital investment. Pave the way of the future investment in the market. Retain its established markets closed by trade restriction. Political risk is minimized as the license is usually 100% locally owned. Ito daw po yung mga main advantage of the reason to use international licensing for expanded internationally. International licensing is a foreign market entry move that presents some disadvantage and reasons why companies should not use it because first is lower income than in other entry modes. So, dito sa lower income ay dahil ang licensing ay maaari lamang makatanggap ng limitadong mga royalty o bayad ng hindi nakakakuha ng direktang kontrol sa mga proseso ng production o marketing kaya maaari itong magresulta sa mas maliit na kita na nabubuo sa lisensyadong produkto or serbisyo. Second is lowest of control of the license manufacture and marketing operations and practice leading to loss of quality. So, sa pangalawa naman ay kapag ang licensing o licensor ay maaaring makaraos ng isang disadvantage dahil nawawalan sila ng kontrol sa kung paano ginagamit at ibebenta ang kanilang produksyon. So, this cannot result in a decline in quality if the license doesn't uphold the standard set by the licensor. Third is risk of having trademark and reputation renewed by an incompetent partners. So, sa number 3 naman ay kapag binibigyan mo ng lisensya ang iyong isang production o brand, manganganib kang masira ang iyong
trademark at reputasyon kung hindi tumutupad ang iyong partner sa iyong mga inasahan o hatid na mga gandang kalidad ng produksyon o serbisyo. Or customer could link your brand to subpar products which could not the goodwill you establish. So last is the foreign partners also can become a computer by selling its productions in place where the parental company has represent. So dito sa last ay the mentioned disadvantage of licensing is that foreign partner through licensing agreements can potentially compete with the parent company by selling its product in localization where the parent company already operates. This can lead to market competition and potential can conflict between the present company and its licensed partners. Next is franchise. A franchise is a business model where an individual or entity purchase the right to operate a business using the branding, products, and service of an established company. Franchising. Ito ay isang uri ng business method na kung saan ang franchisor o franchise ay kinakailangan makapag-operate ng tamang business sa pamamagitan ng business method at pagbabayad ng tama upang mapanatili nila ang consistency ng kanilang business. For example na nga dito yung McDonald's. We all know that fast food chains like McDonald's expand overseas through franchises. So, nag-operate sila like United States, Germany, Japan, and other countries. Mga karapatan at pamantayan na dapat sundin ng franchisee upang mapanatili ang mataas na kalidad ng mga produkto at serbisyo na inaalok ng kumpanya. Ang pagkakaroon ng akses sa mga ito ay nagbibigyan daan para sa franchisee na magtagumpay sa kanilang negosyo. So, some examples of how franchising could be applied to different types of intermediaries. Number one is real estate brokerage, financial planning, and recruitment. So, pag sinabing real estate brokerage, it is a real estate franchisor could license its brands, marketing materials, and training programs to independent brokers. The brokers would then use franchisors' resources to attract buyers and sellers. Real estate franchisor, maaaring ito magbigay ng lisensya sa kanyang brand, mga marketing materials, at mga programa para sa mga independent brokers. Ang mga real estate franchising ay nagbibigay ng opportunity para sa mas maliit na broker na makinabang mula sa paggamit ng kilalang mga brand at sistema ng malalaking kumpanya na maaring magresulta sa mas mabilis sa pag-unlad at tagumpay sa industriya ng real estate. The next one is financial planning. A financial planning franchisor could license its investment strategies and client management software to independent financial advisor. The advisor would then use the franchisor to provide wealth management. So, isang financial planning franchisor, maaari ito magbigay ng license sa kanyang mga investment strategies. So, pag sinabing investment strategies, ito yung system o paraan na isang business or organization kung paano mag-invest o mamahala ng pag-invest sa isang negosyo. So, meron din tinatawag na client management software, meaning tinuturuan ko paano mag-communicate for their clients, for their business, para magkaroon ng mas organized interaction with their clients or customer. Ang mga advisors na ito ay gagamitin, ang mga kagamitan yung binigay ng franchisor para mabigay ang maayos na serbisyo. So here are the advantages and disadvantages. Number one is increased brand recognition and credibility. Ang increased brand recognition and credibility ang pag-angat ng kamalayan ng mga tao sa isang brand. Ibig sabihin, kapag mas maraming tao nakakalala at nakakita sa iyong brand, maaari magresulta sa malaking audience o customer base. From the word credibility, meaning ito ay nilalarawan sa tiwala o pagtitiwala ng mga tao sa iyong brand. Kapag sinabi natin ang isang brand ay increased credibility, ibig sabihin nito ay mas paniniwalaan at intindihan ng mga tao kalagahan at kalidad ng produkto o serbisyo na inaalok ng brand na iyon. So, what are the disadvantages? Number one is loss of autonomy. Ang loss of autonomy sa franchising ay tumutukoy sa pagkawala ng kalayaan ng isang negosyo na may-ari ng franchise na magpasya at mamahala sa kanilang sariling operasyon. So, kapag naging bahagi ka ng franchise system, kailangan mong sumunod sa mga standard proseso na itinakda ng franchisor. So, sa ilalim ng franchise model, ang franchisor ay nagbibigay ng guidelines, standard at mga policies na kailangan sundin ng
bawat franchisee. Ito ay kinakailangan upang mapanatili ang uniformity at kalidad ng produkto o serbisyo na inaalok ng franchise. Next one of disadvantages is cost of entry. Ang cost of entry sa franchising ay tumutukoy sa kabuoang halaga ng pera o pondo na kinakailangang bayaran ng isang individual o negosyo upang maging isang franchisee o magkaroon ng prangkisa mula sa isang franchisor. Last one is what we call recruitment. Sa isang recruitment franchisor, maaaring magbigay ito ng lisensya or agreement para sa kanilang proseso ng pag-recruit at database ang mga job candidates, mga independent staffing. Ang recruitment franchising bibigay ng pagkakataon para sa mga independent staffing agency na magkaroon ng access sa mga sistema, resources at credibility ng isang kumpanya. Ang exporting ay mga pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa na mula o gawa sa sariling bansa. Kapag naman importing, ito ay yung pag-aangkat ng produkto galing sa ibang bansa na ang tatanggap naman ay tayo o yung ating bansa. To make this clear, ang export ay pagsasend while ang import naman ay pag-receive. So ang mga intermediary sa pag-export ay maaaring magmula sa mga international na kumpanya hanggang sa mga highly specialized o maliliit na operasyon. Ang kapalit na bayad ng kanilang binibigay na ay maraming serbisyo kabilang pagsasiwa ng market research, pagtatalaga at pamahala ng mga overseas distributor, pagsusuri ng mga produkto ng kliyente sa mga international trade show, advertising, pagpadala at pagsusuri ng documentation. Sa madaling salita, maaaring ang intermediary ang buong responsibilidad para ibahagi ang pag-export sa ng negosyo ng lahat ng detalye maliban sa pag-fill o pag-file ng mga order. So, another meaning po ng export intermediaries, ang export intermediaries po ay isang business or middleman na kung saan sila nagpapacilitate or tumutulong sa process of exporting of a product to other country. So, nag-offer po sila ng different services like market research, appointing, managing overseas distribution, advertising, shipping, and also preparing documentation. So, in short po, export intermediaries is sila yung tumutulong para mapabilis or mapadali yung process of exporting to other country. So, nabibigay sila ng opportunities para sa mga companies or businesses na gusto mag-export ng kanilang product sa iba't ibang bansa. So, ang mga export intermediaries tulad ng export trading companies and export managing companies ay makakatulong sa pondo ng export sales. So, these two intermediaries can assist by offering short-term financing solution. Pero may mga companies naman na nagda-direct ng purchase from manufacturers na involved sa export transaction kasi mas makakapag-provide sila ng financial support and to ensure daw smoother transaction. So, in exporting, meron tong benefits and risks. First is the benefits of a product. So, for example, is itong B-Track. This fruit product, B-Track, was founded by Munir Fakri Abdil Noor from Egypt. So, this product becomes successful by taking advantage of Egypt's surplus fruit and exporting it worldwide as a jam. So, itong business to, bago to maging successful, ang una nilang ginawa is kumuha sila ng local fruit and transform it into jam. And in-export nila to sa iba't ibang bansa. So, yung strategy na to is nagkaroon sila ng big market at nagkaroon sila ng advantage from exporting. So, in terms of risks naman sa exporting, meron mga businesses or buyer na nagpapalit or kumukuha sila ng murang supplier para makakuha sila ng mas mababang price. So, halimbawa, kung ikaw lamang ay na-export sa isang bansa, may chance na magpalit ang distributor mo o buyer mo ng ibang mag-export ng kanilang product or na ibang mas murang supplier. Kasi may isip nila na baka hindi pang long-term yung services na pinuprovide mo sa kanila. So, what I mean is, kung mangyari yun, may isip ng buyer mo na baka pagkatapos nyo magbenta or nagkaroon ng complex sa transaction nyo is may possibilities na kumuha na sila ng bagong supplier kasi mas gugustuhin nila yung magkaroon ng local presence or pumili ng iba pang option.